Para naman sa ating good news, balik bansa na ngayong araw ang tinaguriang hero dog na si Kabang. Matatandang matagal ring sumailalim sa medikasyon si Kabang sa Estados Unidos. Para sa detalye, balita mo kami Julius D. Samburon. Balik Pilipinas na ang bayaning asong si Kabang matapos ang 8 buwang treatment sa Estados Unidos para hilumin ang sugat nito sa kanyang muka at malunasan ang sakit niyang parasites na isang uri ng cancer. Bago makabalik si Kabang sa bansa ng mga veterinariong sumuri sa kanya sa ospital ng University of California, Davis. Siya ay turn over sa kanyang personal veterinarian na si Dr. Anton Lim. Paglilinaw ni Animal Welfare Coalition Mona Kunsunhi, aasahang darating ngayong umaga dito sa Maynila ang bayaning aso, lula ng Philippine Airlines at agad na ipipresenta sa mga kagawad ng media. Pagtapos nito ay dadali siya sa Animal House Jupiter at sa Sabado ay ibabiyahe na siya sa Zamboanga. Sa kanyang pagdating doon ay isang motorcade ang isasagawa sa Santa Maria Open Park nang may pakita sa publiko at para din makasalamuha ang iba pang mga aso. Posible naman siyang tawagin bilang the ambassador of Dogville. Magkahalong emosyon ang naramdaman ng amo ni Kabang na si Rudy Bungal. Aniya, masaya siyang kahit papaano ay ligtas na ang kanyang alaga mula sa panganib at matagumpay na natapos ang kanyang surgery. Subalit, nalulungkot siya dahil sa hirap ng buhay ay hindi muna niya ito makakapiling. Ipinaubaya muna niya ito sa veterinaryo para mas mapaalagaan at hindi na makapagdulot ng anumang problema. Maalalang taong 2011 nang iligtas nito ang 2 batang babae at isang buntis mula sa isang paparating na motorsiklo. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para lang hindi mabundol ang 3. Kasamaang palad ay siya ang nasagasaan. Dahil sa kakaibang kabayanihang kanyang ipinamalas ay agad itong naging agaw atensyon at naging sentro ng interes ng iilan. Hindi lamang dito sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo. Maraming nag-aalok na alagaan ng aso at nagtayo pa ng Kabang Foundation na nagbigay ng halos 27,000 dolyar na pondo para sa kanyang pagpapagamot. Taong ding yun nang ipinanganak ni Kabang ang 6 na tuta at nagawa pa niyang maalagaan kahit hirap na ang kanyang kalagayan. Pero ayon sa ulat ng kanyang amo, tila hindi na maganda ang sitwasyon ng isang anak ni Kabang na pinangalanan nilang JR dahil nakakaranas na ito ng skin allergies. Bagamat hindi na naibalik ang orihinal na forma ng nguso nito, lubusan naman itong naghihilom. Sa mga ganitong istorya, tunay nga nating masasabi na mga gaya ni Kabang ay ang man's best friend. Pero kasabay nito ay dapat natin silang alagaan, kalingain, mahalin, at ipagmalaking bahagi sila ng ating buhay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Julius D. Samburon.